Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, yan. Kung hindi mag-resonate sa'yo, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading. Jing Tarot Trader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Okay, general love reading for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let's start your reading. For fire sign. The Chariot is here. Eight of Pentacles and the Eight of Cups. Bottom of the deck is the Five of Cups. So, kukunin ko na rin yung energy ng person mo, ha? Tapos, kung ano yung situation ninyong dalawa ng person na ito. For fire sign, Two of Pentacles, Eight of Cups. Eight of Cups and the Nine of Wands. Bottom of the deck is the Emperor. And then, kunin natin yung situation. Ano yung sitwasyon sa inyong dalawa ng person na ito? Or ano yung connection na meron sa inyo? We do have here the You Deserve Love. Bottom of the deck is the Wedding and then Love Yourself First, followed by the Release Your Ex. Okay, so sa nakikita natin ngayon dito, fire sign. Ito pwedeng kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon, ha? Cross-watcher, pwedeng ikaw din ito at hindi si fire sign. So, ang nakikita natin maybe nakafocus ka ngayon sa career or kung ano yung naggagawa ng pera sa'yo, you know. And because ang iniisip mo is yung future. May mga bagay ka na gustong mong gawin ng mabilisan na parang gusto mo matapos agad itong bagay na ito, etc. I feel like for now, nakikita natin na nagbibigay ng kalungkutan sa'yo ito. Dahil might be may person na kina-cut off ka ngayon na parang or umiiwas ka or lumalayo. Nakikita natin yan dahil may matinding challenge sa inyo, no? And also with the Three of Swords, maybe there's another person na involved dito sa connection nito. This is like maybe a third party situation and ito yung nagpapahirap sa inyo. Like with the Five of Wands, masyadong challenging. With the Wedding, nakikita natin maybe there's marriage na involved dito sa connection nito. Dito sa side ng person mo, nakikita natin yung person mo sa Two of Pentacles. Ano siya meron din siya mga sariling priorities, no? Etong person na to is also thinking about the future. Sa future din siya nakafocus.
Pero yung pinaka-challenge dito is yung sarili niya mismo. Kasi tong person na to masyadong matigas with the Emperor. Nakikita natin yan with the Queen of Swords. So, pareho kayong may Queen of Swords energy. So, I feel like I don't know, both of you are like thinking about the future, tapos pareho ninyong might be kinakat off. Oh my gosh. Lumabas din ang the Three of Swords sa bottom of the deck ng person mo. So maybe the problem is may kinalaman din talaga sa third party situation. So, ito yung pinaka main reason kung bakit kinakat off ka niya. And or, pwedeng ikaw din naman, kinakat off mo itong person na ito because of that reason, no? Especially with the Hermit. I don't know if you're dealing with the Virgo, but some of you, Virgo, Aries, yun yung mga nakuha natin. Pisces is also here. Napapanaginipan ka nitong taong to pero wala siyang magawa. You're dealing with the soulmate, might be. Or, nag-a-appear ka malakas ang pagpapakita mo sa kanya sa panaginip niya And might be, there's marriage na involved dito sa connection na ito, kaya mas pinipili na lang with the love yourself first na mahalin yung sarili, no? Might be ikaw ngayon, nakafocus ka sa sarili mo, mas minamahal mo sarili mo, and then siya din, ganon. And with the release your ex, yan, this is you na both of you na nire-release nyo ang bawat isa dahil with that it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. I feel like nandun yung hindi mo sure or pareho ninyong hindi sure kung ano yung meron or anong mangyayari. But nandun lang kayo sa playing safe lang kayo pareho. Alam mo yon, playing safe kayo with the word safe doon. Hindi nyo kasi sure kung ano yung mangyayari So, pareho kayong playing safe sa connection na to. So, with the retreat, nakakita tayo ng pagdi-disconnect ninyo sa isa't isa. And with the you deserve love, maybe both of you feels like wala nang ibang mas magmamahal sa person na ito ng best or tamang pagmamahal para sa kanya kundi nasa akin lang yon. Parang ganun yung thinking mo, no? And then yung person nito, ganun din siya na parang ako yung mas higit na kayang magmahal sa'yo ng tama. And then ikaw, same energy. Kaya lang, pareho kayong playing safe. Okay? So, I don't know kung makaka-relate ka, but kung hindi ka nakaka-relate, huwag natin ipilit. So, ano yung mga nasa isipan ninyo at emotions ninyo sa connection na ito? The star is here. Seven of Swords. Bottom of the deck is the Five of Cups. And yung person na ito, ano naman nasa isipan niya at emotions niya towards you? Ace of Wands and the Four of Swords. And then mutual energy. Widow very soon at the bottom of the deck. Passion. So, pareho. There's a lot of love. Yung mutual energy sa inyo, there's a lot of love or passion, paghahangad, pagpapantasya sa bawat isa. With the star, pangarap mo yung person na ito. Gusto mo siya, he or she is your wish fulfillment. Alam mo yon, siya yung feeling mong makakabuo ng future mo. Parang
Sa ngayon, parang hindi pa kumpleto ang buhay mo nang dahil wala pa siya or hindi mo man lang na-experience ang happiness dahil maybe you feel like siya yung makakapagpasaya sa'yo. Pero yun nga, ang nasa isip mo is kailangan mong umiwas. Pero parang nandun yung paghahangad mo eh, na sana may future sa aming dalawa. Ganun. Or sana maranasan ko man lang kahit once in my life na itong taong ito ay makakonect ko or magkaroon ng pagsasama. Ayan. So, I don't know kung may naging past na kayo, if this is a past person, ex, or whatever. Pero parang laging may kulang. Ganun yung energy. And then yung emotions mo, there's a lot of pain. Kasi nga alam mo that this is your soulmate. And mahirap mag-decision sa ngayon. So, ngayon, ang decision mo is to move forward, growth, sa money, finances, career, yun yung focus mo. And yung person na ito is focusing, actually, ang nasa isip niya is new beginnings. Gusto niya ng maybe bagong connection na rin for some of you. Pero wala siyang ginagawa eh. Nasa isip niya lang is, okay, move on, ganyan. Mag-focus na lang ako sa new beginnings, new person, new love, etc. Pero wala eh. Kasi wala rin naman siyang ginagawa regarding doon sa new beginnings na yon. Kahit sa ibang person. And pati sa money, alam mo yun, itong person na to problema sa kanya, gusto niya nang maging maayos yung future niya, pero medyo hindi niya inaayos yung present niya. Ganun. So, emotion ng person na to is nagmamatigas, but you know, as you can see, the passion, nandun pa rin nga yung love at pagkagusto sa bawat isa. Kaya lang, with the tower, you know, maybe sa ngayon, ang nasa isip ng person mo or nararamdaman niya is wala na talaga yung parang wala na, tapos na, ayoko nang mag-expect. Ganun. So, wala ng pag-asa ang nararamdaman ng person na ito. So, what will happen in the near future for the both of you? Nine of Cups at the bottom of the deck. Future, meron tayo ditong Six of Wands and the Three of Swords. Knight of Cups, Page of Cups. Bottom of the deck is a Ten of Cups. Mutual energy in the near future. You do have your separation. And we do have your very, very soon. Actually, nakikita natin yung reconciliation pagdating sa inyo is possible. Posible pa. But, you need to release something. Or yung person na ito, I don't know whoever this person na kailangan mag-release, mag-alis, magtanggal ng hindi or nagiging problem sa connection nito. Kasi with the very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. So, mangyayari ang yung future na gusto mo kung gagawin mo yung mga dapat mong gawin. And then, siya rin naman, diba? Pero kung hindi ka pa nakakapag-decide and hindi mo alam kung anong gagawin mo, then possible na hindi mangyari ito. Kasi in the future, nakikita natin yung separation. With the separation sa inyong dalawa. Okay? So, ang mas nagwawagi dito with the Six of Wands is the third party. So, kung meron yan, which is high chance kang meron, mas nagwawagi dito. For what I can see here, itong person na to is still in the future willing to love you. No? Willing siyang ibigay lahat. Willing siyang bigyan ka ng mga bagay na deserve mo. Like, a lot of love here. And kung ano man yung mga and also your family, yan, friends, willing siya tanggapin, mahalin niya mga yan, kung sino ito mga importanteng tao para sa'yo. And willing siya, nandun yung willingness, kasi kaya lang wala tayong nakikitang action eh. Kasi gusto niya maging masaya din.
So, nakikita natin yung pagte-take ng risk, paggawa ng action, kasi gusto niya maging masaya eh. Pero kailangan niya munang malaman kung ano yung decision. This is like, hanggang ngayon nag-hold on siya, pero hindi niya magawa yung action na kailangan niya gawin kasi naghihintay siya ng decision. No? Magte-take lang siya ng risk with the Fool pag dumating na sa kanya itong Page of Wands, which is yung balita or maybe pakikipag-communicate mula sa'yo regarding sa decision. Yun yung nakukuha natin. Kailangan niya na decision mo para gawin niya yung action na dapat para sa connection nito. And then sabi ko nga, with the all in all, nakikita natin with the 9 of Cups, there's a lot of success coming your way. Like, you're manifesting success and paparating naman talaga ito sa'yo. Okay? And yun nga, pagdating dito sa connection na ito, sa ngayon ikaw yung may hawak kung saan mo gustong dalhin ito. Kasi yung person na ito, naghihintay lang ng decision mo. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.